Nakita ng babae ang kanyang asawa na pinatay ng isang gangster at pagkatapos ay ang kanyang sarili. Pagkatapos noon, naghukay sila ng malaking butas at itinapon ang kanilang mga katawan, ngunit hindi nila namalayan na buhay pa rin ang babae. Ang babae na nagngangalang Brenner ay isang elite na sinanay na sundalo. Ang asawa niyang si Dylan ay isang pulis. Nagmamaneho sila sa isang lugar para magbakasyon. Ito ay kapag dumaan ng isang lalaking sakay ng truck. Gumagawa siya ng ilang hindi naaangkop na komento tungkol kay Brenner at pagkatapos ay walang pakundangan na nag-overtake sa mag-asawa. Pagkaraan ng ilang sandali, huminto sila sa isang restaurant upang kumain at habang nasa banyo si Dylan, ang kanyang asawa, si Brenner, ay nakaupo sa isang mesa sa labas. Sa sandaling ito, muling lumitaw ang parehong lalaki mula sa truck at sinimulang guluhin si Brenner. Sa pagkakataong ito, masyado na siyang sumusobra. Ang pangalan ng lalaki ay Butch at siya ay isang maton tulad ng paraan ng kanyang pananalita sa babae. Lumabas si Dylan sa banyo at nagpalitan sila ng mga salita bago mawalan ng kontrol. Isang matandang babae sa restaurant ang humakbang sa pagitan ng dalawang lalaki, pinaghiwalay sila. Pagkatapos, patuloy niyang sinasabi sa mag-asawa na hindi sanay ang mga taong bayan na makakita ng masayang magkasintahan tulad nila at humingi ng tawad sa ngalan ni Butch. Ipinahayag ni Dylan ang kanyang pasasalamat sa ginang, ngunit iginiit niyang tawagin siyang mama, tulad ng ginagawa ng lahat pagkatapos kumain sa isang restaurant. Ang mag-asawa pagkatapos ay nagmaneho na naghahanap ng magandang lugar sa kakahuyan upang magkampo para sa gabi. Pagkatapos makahanap ng isang lugar, isang babaeng pulis ang lumitaw at nakipag-usap kay Brenner. Nagbabala siya na ang mga lokal ay medyo kakaiba at hindi masyadong natutuwa sa mga tagalabas, kaya dapat silang maging lubhang maingat kung plano nilang magkampo sa lugar. Nagpapasalamat sa payo ng opisyal, nagpa siya silang mag-hiking pagkatapos niyang umalis. Habang naglalakad sila, tinanong ni Dylan ang kanyang asawa kung dapat ba silang pumunta sa kaliwa o kanan. Sinabi sa kanya ni Brenner na dapat silang pumunta sa kaliwa at habang papunta sila sa direksyong iyon, nagsimula namang umulan. Bigla silang nakadiskubre ng isang cabin at nagpas siyang pumasok upang hintayin na mawala ang ulan na binabanggit ang romantikong panahon. Naranasan ng mag-asawa ang isang romantikong pagtatagpo sa loob ng cabin bago magsimulang mag-explore si Brenner. Pagpasok niya sa isa pang silid, nakakita siya ng isang nakatagong compartment at sa pagbukas nito, natuklasan ng isang malaking bilang ng mga armas at kinilabutan siya. Agad niyang tinawag si Dylan para tingnan kung ano ang nasa loob. Natakot din si Dylan at nagpa siya silang pinakamahusay na umalis kagad. Habang sila ay naghahanda na umalis, si Butch ay sumugod mula sa likuran at hinampas sila gamit ang kanyang baril. Nawalan sila ng malay at sunod na makikita natin sila na nakagapos sa isang silid kasama si Butch na patuloy na pinahihirapan si Dylan. Habang pinahihirapan si Dylan, pinipilit nilang panoorin ito ng kanyang asawa na nagdulot ng psikolohikal na pahirap sa kanya. Maya-maya, lumapit ang isa sa mga tauhan ni Butch at ipinaalam na ang kanyang pinahihirapan ay isang pulis. Nagpanik si Butch saglit, saka pumasok sa kwarto. Sinabi niya kay Dylan na hindi niya alam na siya ay isang pulis at humingi ng paumanhin sa lahat ng kanyang nagawa. Pagkatapos ay hinugot niya ang kanyang baril at pinaputukan silang dalawa. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na itapon ang mga bangkay. Naghukay sila ng malaking butas at inilagay ang mga katawan sa loob. Pagkatapos ay dinala tayo sa isang flashback na nagpapakita kay Brenner na sumasailalim sa pagsasanay na nagpapahiwatig na hindi siya tulad ng anumang ordinaryong babae dahil napakalakas niya. Pagkatapos, bumalik tayo sa kasalukuyan kung saan makikita natin si Brenner na nagising pagkaalis ng lahat. Lumalabas na hindi siya namatay pagkatapos tamaan ng bala. Dumaplis lang ito sa kanya na nag-iwan ng malaking gasgas at naging dahilan ng sugat niya. Pagkagising ay agad niyang tiningnan ang asawa. Nang makitang patay na siya, tinakpan niya ng maliliit na sanga ang kanyang katawan. Bumalik siya sa kanilang campsite, nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang asawa. Sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagkamatay nito. Naalala na ang mungkahi niya na dumaan sa kaliwa ay isang nakamamatay na pagkakamali. Habang inaalala niya ang kanyang tunay na pagkatao, nagpasya siyang patayin silang lahat bilang paghihiganti sa pagkamatay ng kanyang asawa. Agad siyang kumuha ng palakol at nagsimulang maglakad. Samantala, makikita natin si Butch na bumalik sa bahay ni Mama kung saan binubuli nila ang isang babae. Patuloy na hinahawakan siya ni Butch mula sa likuran at hinahalikan siya ng labag sa kalooban niya. Ang mga lokal ay natatakot kay Butch at sa kanyang mga tropa. Lumalabas na kinikidnap nila ang mga babaeng ito at ginagawa ang anumang gusto nila sa kanila. Sa pagkakataong iyon, humakbang si Mama sa harapan nila at sinabihan si Butch na kumain ng mabilis dahil may trabaho ito para sa kanya. Samantala, gumawa si Brenner ng matulis na sandata mula sa kahoy at agad na pinatay ang isa sa mga tauhan ni Butch.
Gayunpaman, makikita natin na hindi siya masaya sa paggawa nito. Matapos tapusin ang lalaki at itapon ang katawan, nagsimula siyang magtago muli sa kakahuyan. Makalipas ang ilang sandali, nagawa niyang tapusin ang isa pang lalaki at nagpatuloy sa pagputol ng paa ng isa pang lalaki. Gayunpaman, hindi niya ito pinatay, sa halip ay pinapanood niya ito habang kinakaladkad niya ang kanyang sarili, sinusubukang tumakas para sa kanyang buhay mula sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay nagsindi ng apoy si Brenner, na sinunog ang cabin ni Butch, na nagdulot ng napakalaking pagsabog. Pagkatapos ay ipinakilala tayo sa isang karakter na kilala bilang Sheriff Hobbs. Nagpapatrol siya sa lugar habang narinig ang pagsabog at sinusubukang alamin kung ano ito. Sa kabilang banda, narinig din nila Mama at Butch ang pagsabog. Nakita ni Butch na tumataas ang usok mula sa direksyon ng kanyang cabin at medyo natakot. Sinabihan agad ni Mama si Butch na mag-check. Habang papunta si Butch sa kagubatan, nakatagpo niya ang isang sugatang kaibigan na inatake ni Brenner. Mabilis niya itong isinakay sa truck at umalis. Pagkatapos ay makikita natin si Brenner na nakahiga sa likod ng kanyang truck. Nang bumalik si Butch kay Mama, sinabi niya sa kanya ang masamang balita na ipinaalam sa kanya na ang ilan sa kanilang mga tao ay napatay. Galit na galit si Mama kay Butch. Pinagalitan niya ito, sinampal pa siya dahil sa pagpasok nila sa gulo na ito. Pagkatapos ay inutusan niya itong hanapin ang mga tagalabas. Lumalabas na si Mama ay may access sa network. Pinuntahan niya ang isa sa kanyang mga nerd na sinasabi sa kanya na tingnan ang profile ng babae. Nahanap niya ito at nang malaman ni Mama na si Brenner ay hindi lamang basta-bastang babae ngunit naglingkod sa militar, nagsimula siyang matakot. Samantala, naglalakad si Sheriff Hobbs sa kagubatan, nahanap ang katawan ng isa sa mga tauhan ni Butch at agad na kumonekta sa command center. Iniulat ang katawan na natagpuan niya sa labas. Sa kabilang banda, nagsimulang maghanda si Brenner sa kagubatan na iyon. Patuloy siyang naglalagay ng mga bitag para sa mga taong susubok na hanapin siya sa lugar. Nakarating ang mga tauhan ni Sheriff Hobbs sa lokasyon kung saan niya natagpuan ang bangkay at sinabi nila sa sheriff na isa ito sa mga tao ni Mama. Pagkatapos ay isiniwalat niya na ang buong kagubatan ay nasa ilalim ng kontrol ni Mama at ang lahat ng nangyayari dito ay sa utos ni Mama, kaya sinabi ng sheriff na gusto niyang makilala agad itong Mama na tinutukoy nila. Sa kabilang banda, isang babae na nagtatrabaho sa command center ang nagsabi kay Mama na si Sheriff Hobbs ay papunta sa kanya upang makita siya. Lumalabas na ang babaeng ito ay tauhan din ni Mama. Ang sheriff at ang ilan sa kanyang mga tauhan ay pumunta upang salubungin si Mama na sinasabi sa kanya ang tungkol sa mga bangkay na natagpuan nila sa kagubatan. Hindi binanggit sa kanila ni Mama ang tungkol sa taong gumagawa nito sa kagubatan. Ni hindi man lang niya ipinapakita na siya ang biktima at inaatake ang kanyang mga tauhan. Sa halip, patuloy niyang sinasabi na ang lalaking natagpuan nila ay nagpakamatay lamang. Malinaw na alam ng sheriff na siya ay nagsasalita ng hindi totoo, ngunit hindi na siya nagsalita at umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Nang gabing iyon, nagdadalamhati si Mama at ang kanyang mga anak sa kanilang namatay na kaibigan. Naglasing sila at nakatulog doon. Nagising si Butch, ngunit nahihilo pa rin siya. Pumasok siya, ngunit naroon na si Brenner na naghihintay sa kanya. Agad niyang pinutol ang kanyang lalamunan, ipinaghiganti ang kanyang asawa. Pinagmamasdan niya ang pagpupumilit nitong makahinga, na kalaunan ay namatay. Kinaumagahan, nagtatago pa rin doon si Brenner nang hilahin ng isa sa mga tauhan ni Mama ang isang babae sa isang silid at ikinulong siya sa loob. Nakita ni Brenner na hindi lang siya ang babae doon. Marami pang mga babae ang nakakulong din. Naawa sa mga kawawang babae na ito, nagpa siya si Brenner na tulungan silang makatakas. Nagawa niyang pumasok sa kwarto at palayain ang mga babae. Masyado silang natakot na umalis at ang isa sa mga babae sa kalaunan ay sumigaw na nagpapaalerto sa isang armadong lalaki na nagsimulang barilin sila. Isa sa mga babae ang natamaan at napatay. Ngunit si Brenner, na nagpapakita ng kanyang walang kapantay na kakayahan, ay pinatay ang lalaki sa isang natatanging paraan. Pagkatapos ay nagtungo si Brenner sa kagubatan kasama ang isang babae na nagngangalang Emily. Sa kabilang banda, nalaman ni Mama na patay na si Butch at lahat ng mga babae ay nakatakas. Nalungkot sa balita ng pagkamatay ng kanyang anak, nagsimulang mawala sa sarili si Mama. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan na hanapin ang babaeng iyon at dalhin ito sa kanya. Inutusan niya silang tipunin ng lahat ng tauhan niya at aso at simulan ng paghahanap sa kagubatan para sa babae. Nahanap ng isa sa mga tauhan ni Mama ang pinagtataguan ni Brenner ngunit napatay siya ng isang bitag na kanyang itinakda. Lumilitaw ang isa pa at agad siyang binaril ni Brenner. Kalaunan ng gabing iyon, magkasamang nakaupo sina Brenner at Emily, nag-uusap at nagsasaya. Sinabi sa kanya ni Emily na siya ay buntis, ngunit idinagdag na siya ay natatakot na mamatay. Alam niya na kapag nahuli siya ni Mama, walang nakakaalam kung ano ang gagawin niya sa kanya.
Ngunit tiniyak sa kanya ni Brenner na poprotektahan niya siya. Samantala, ang espesyal na tauhan ni Mama, na si Hank, ay nagtungo sa kagubatan kasama ang kanyang mga aso upang hanapin si Brenner. Kinaumagahan, nakuha nila si Emily, ngunit dumating si Brenner sa tamang oras at tinapos sila. Samantala, dumating din si Sheriff Hobbs. Binaril ng isa sa mga tauhan ni Hank si Hobbs sa binti, ngunit mabilis na binaril ni Brenner ang lalaki at tinapos siya. Pagkatapos ay tinulungan ni Brenner at Emily si Hobbs at dinala sa ligtas na lugar. Sinabi ni Brenner sa sheriff na kailangan nilang gambalain sila. Kung hindi, patuloy silang magpapakita sa lokasyon na ito na magiging mas mahirap na harapin ang mga ito. Pagkatapos ay nagpa siya silang umalis sa hideout. Ngayon, lumipat sina Emily at Brenner sa tabi ng batis at kalaunan ay nakatagpo ang parehong babaeng pulis na nagbabala kay Brenner at sa kanyang asawa tungkol sa lugar. Humingi sila ng tulong sa kanya at sinabi niya sa kanila na sumakay sa kotse. Dahil sa pagod, agad silang nakatulog. Gayunpaman, nang magising sila, natagpuan nila ang kanilang sarili na napapaligiran ni Mama at ng kanyang mga tauhan. Lumalabas na ang babaeng pulis ay nagtatrabaho para kay Mama. Sinimulan nila silang pahirapan at sinabi ni Emily kay Mama na buntis siya sa anak ni Butch. Nang marinig ito, inutusan ni Mama ang kanyang mga tauhan na dalhin si Emily sa ibang silid. Samantala, si Brenner ay nakagapos sa isang silid na inihanda para sa pagpapahirap. Gayunpaman, si Emily ay nagdadala ng ilang pagkain, ngunit nauwi sa pagtapos sa lalaking nagbabantay kay Brenner at mabilis niyang pinutol ang tali na nakagapos sa kanya. Pagkatapos ay pumasok si Brenner sa silid kung saan naroroon ang lahat ng mga tauhan ni Mama. Isang away ang sumiklab at sinimulan ni Brenner na tapusin sila isa-isa. Samantala, kumuha ng patalim si Mama at itinutok ito sa lalamunan ni Emily. Hinihiling na bitawan ni Brenner ang kanyang sandata. Sa standoff, inatake ng isang lalaki si Brenner mula sa likuran at hiniwan ni Mama ang lalamunan ni Emily bago tumakas. Tinapos ni Brenner ang lalaki, ngunit nang marating niya si Emily, patay na ang kawawang babae. Ang eksena ay lumipat sa 3 buwan pagkatapos. Si Mama ay nakaupo sa isang hardin nang makatanggap siya ng isang mensahe na nagsasabing ito ang araw ng paghuhukom. Ilang sandali lang, tinamaan ng bala sa ulo si Mama at makikita natin si Brenner na nakakamouflage sa kagubatan. Matapos ipaghiganti ang kanyang asawa, umalis si Brenner at natapos ang pelikula. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.